speaker for lang yung ako lang yung tagapagpakilala. So, hindi na natin masyadong pahabain para mas ma-utilize pa natin yung oras. Magbibigay lang ako ng konting background sa ating speaker for tonight. So, itong speaker natin ay isa itong dating technician, isa rin itong former seaman. Ngayon, na-meet ko na rin ito dito sa Cebu before, and tulad ko rin na pogi rin itong trainer natin for tonight. And current na achievements niya dito sa Team Genuine ay isa rin siya sa official leader ng Team Genuine natin, and isa rin siya sa nagiging nakaka-achieve ng 1-star diet. So, ready na bang lahat, winners? Tulungan niyo ako i-welcome yung malupet at pogi at magaling na speaker natin, trainer natin for tonight. Walang iba kundi si Coach Jake Bughao. So, let's welcome Coach Jake Bughao. Coach Jake, andyan ka na ba? Ready ka na ba? Ayun. Thank you, Coach. Wait lang ha, ilalive ko lang taglit. Biglang nag-error. Okay, so ayaw mo live. So good evening sa lahat, no? And congratulations sa mga nandito ngayon. Ilan ba tayo? 128. Congratulations sa 127 na participants na nandito ngayong gabi. Kasi may bago na naman tayong matututunan, no? So, clear naman yung boses ko. Rinig naman. Medyo maingay kasi dito kasi umuulan. Baka clear naman. Okay. Loud and clear, Coach. Ayos. Wait lang ha. Okay. So ayun, congratulations sa mga nandito once again. And gusto kong i-welcome yung mga bago. May mga bago ba? Mga kaka-enroll lang. Yung mga kaka-enroll lang sa ating Team Genuine Academy. Kung bago ka, pag-comment naman ng number 1. Kung bago. Ayun, welcome Laika, Joshua, Vince, Sheila, Denmark, Chester, grabe ang dami. Jeremy, Zinette, welcome, Mary, Aiza, and sobrang dami. Welcome, no? Welcome sa Team Genuine Academy. And para sa mga bago, itong ginagawa nating OGC ay every Saturday to, 9 p.m. Sobrang importante nito sa atin kasi sobrang laki ng may tutulong nito sa ating personality development. Okay, ngayon naman, sino yung mga nakabawi na ng puhunan nila? Pa-type ng number 2 kung nabawi mo na yung 1880, 4880, or 11880 na puhunan mo. Yun, congratulations kay Michael, Aiza, Neil, kay Bro Benchon. Congratulations, no? Madami na. And yung sa mga hindi pa nakabawi, ituloy-tuloy nyo lang kasi mababawi at mababawi nyo rin yan. Okay? So ngayon, since napakilala na ako ni Coach Jay, no? Bibigyan ko lang kayo konti ng background ko for the sake sa mga hindi pa nakakilala sa akin. Para naman may idea kayo konti kung ano yung wait lang ha. Ayun, share ko lang screen ko. Ayun. Kita ba yung screen ko? Kita naman yung screen ko. Pa-type naman ng number 1 kung kita na yung screen. Ayun, okay. So ngayon mag-ano lang ako, papakilala lang ako saglit. So begin from the beginning. Ayun. Ayun, by the way, tumaharang yung I'm Jake Bughao. I'm Jake Bughao. Isa ako sa mga Team Genuine Leaders. So,
ayun, noong December 2020 na bigay sa akin tong certification na to. And nakakapasok din tayo sa top earners and top sales. So ngayon na ano lang tayo ngayon, di lang tayo nakapasok sa mga panahon na ngayon. So may ganun talaga. Pero soon babalik tayo dyan. Then I'm currently diamond rank sa company natin. At saka dati din akong seaman. So I'm a marine engineering in profession. So nagseaman ako kasi malaki yung sahod, maganda yung uniforme, tsaka maraming chicks. Joke lang. Joke lang yung maraming chicks. Kasi kasi malaki kasi yung sahod ng seaman. And maganda din yung uniforme ng seaman, no? Attractive yung yung kulay puting-puti. So yun lang. So dati din ako naging computer technician, siguro for 5 or 6 years na nag-aayos ako ng mga PC. Mga specialty ko is yung mga PisoNet. Nag-i-install ako, nag-assemble ako ng buong sistema ng PisoNet and programming sa PisoNet ay sa PC. Tapos may nasalihan na rin ako dati, no? Dati na rin ako naging member sa isang company. Ay, nakita yung pangalan, no? Hindi naman ako matagal, mga 5 months or 6 months ba yon. So ayun, yung napala ko dito ay puro rejection kasi yung mga strategy na ginagawa namin hindi siya effective pero tinuturo pa rin sa amin at yun pa rin ginagawa namin. So at the end ng experience ko dito ay ubos yung ipon ko. So ubos ipon kaya umalis na ako and yun nga nakita ko yung Team Genuine and nag-decide na ako na mag-join sa Team Genuine kasi may mga tamang mentor and strategies. Tapos meron pa ba? Yun, wala na. So yun lang, no? Mabilisan lang mabilisan lang na introduction. Okay, stop na yung sharing natin. So ngayon ang magiging topic natin, winners, isa to sa mga alphabet of success. Alphabet of success. Nandun pala sana yun, no? Wait lang ha. Ito ay wait lang, share ko lang ulit. Ang topic pala natin, ayun na. Ito yung topic natin ngayon. Attitude. Okay, attitude. So ngayon gusto kong malaman yung opinion nyo kung ano yung ibig sabihin ng attitude para sa inyo. Nung narinig nyo yung tanong ko, ano yung ibig sabihin ng attitude para sa inyo? Walang maling sagot. So gusto ko lang malaman yung opinion nyo kung ano yung pagkakaintindi ninyo sa attitude. Kasi ngayong gabi, huhukayin natin siya, no? Ipa-find out natin kung ano ba talaga yung attitude. Pero ngayon, para sa inyo, ano yung ibig sabihin ng attitude? Ayun no, ugali, batasan, ugali, pag-uugali. Maraming salamat sa mga sumagot. So ngayon, let's figure out kung ano ba talaga tong attitude na sinasabi. Okay, so share ko lang sa inyo tong aking isang, wait lang ha. Mahiwagang whiteboard. Ayun. So kita naman, winners, yung yung screen, kita naman yung whiteboard. Pa-type naman ng number 3 kung kita naman yung whiteboard. Ayun, okay. So wait lang saglit, winners ha. Ayun, sorry, may emergency lang kumatok. Sige, patuloy tayo. So kita naman yung white screen, no? Ay yung ating whiteboard. So ngayon, magdo-drawing lang muna ako dito. Okay, para figure out natin kung ano ba talaga yung attitude. So, drawing lang ako ng dalawang bilog.
Ayan, no? Ayun, no? Ayan. So ito ay kumbaga representation para makilala natin kung ano ba talaga yung attitude. Itong malaking bilog na to, yan, yung bilog na yan ay sumisimbolo sa ating mind, no? Mind or isip. Itong malaking bilog na to. So, clarify ko lang, clear ba yung boses ko? Nag-distract ako eh. Sige, clear ba yung boses ko? Clear ba? Type nga number 1. Okay. Okay, patuloy tayo, no? Itong malaking bilog na to, ito yung ating isipan o yung isip natin. Tapos itong maliit na bilog, ito siya, yung nasa baba. Ito yung ating body. Body na kailangan ng AM fit. Bilog na bilog. Okay, ngayon, so yung ating isipan pala, ay hati pala siya sa dalawa. So, hati pala siya sa dalawa yung buong isipan natin. Hinati siya sa dalawa. Ayun, no? Hati siya sa dalawa talaga yung isipan natin. So, may dalawang parte yung isipan natin. Itong unang parte ito ay tinatawag na conscious mind o yung ating thinking mind, no? Yung tinatawag. So itong parte ng isip natin, ito yung parte ng isip natin na nag-iisip. Ito yung parte ng isip natin na siya yung tumatanggap ng mga ideas and thoughts or gumagawa ng mga bagong ideas. Siya yung responsable. Ito yung parte ng mind natin na control natin. Okay? Tapos itong isa naman na nasa baba, umaharang sa screen. Ito naman, yan ay tinatawag nating subconscious mind or yung ating emotional mind. Dito naman ay more on emotion siya. Itong ating subconscious mind. So itong subconscious mind natin, hindi natin siya control directly, pero pwede natin siyang ma-influensyahan gamit yung ating conscious mind. Okay, paano ba ngayon? Pag-usapan natin kung paano. So marami tayong ma-discover dito, no? Kasi marami din akong na-discover dito eh. So itong conscious mind natin, gaya ng sabi ko kanina, ito yung responsable sa pagtanggap ng mga ideas at saka thoughts na sa ating isipan. Okay? Responsable siya sa ating, sulat ko lang, thoughts or ideas. Ayan. So ngayon may dalawang klaseng ideas or thoughts, may dalawang klase. So ito yung positive tsaka yung negative thoughts. Okay? Ngayon, lagyan ko lang muna dito para masaya. Itong ating subconscious mind is more on feeling siya. Feelings yung sa kanya. Yung conscious mind natin, sa kanya ay siya yung responsable sa thoughts, di ba? Ngayon, kung may pumasok dito, or kung yung kinoconsume mo, or pinapanood mo, binabasa mo, or pinapakinggan mo, positive. Okay? Ibig sabihin, yung mga thoughts na pumapasok sa isip mo, positive. Di ba? Ngayon, anong resulta? Anong feelings kapag positive, puro yung pinapasok natin sa isip natin? Anong magiging resulta? Positive feelings, syempre. 'Di ba? Ngayon kung positibo yung feelings natin, ano yung magiging epekto sa paggalaw natin or sa action natin? Ano yung magiging epekto? So yung body natin, ito yung responsable sa ating action. Okay, ano yung magiging epekto sa ating action? Syempre positive. 'Di ba? Syempre positive. Positive yung pinapasok mo sa isip mo eh. Positive, syempre positive yung feelings and positive yung action. So ganito din dito sa negative thoughts. Okay? Kung puro negative yung pinapasok mo sa isipan mo, no? Sabihin natin drama, tapos yung feeling mo negative din.
Malungkot, drama, 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 tapos magiging artista ka na dito. Okay? Hindi, joke lang. Yung ano, yung action mo syempre malungkutin ka, no? Ang dali mong sumuko, pipitikan ka lang ng buhay, iiyak ka na or titigil ka na, magdadrama ka na. So yun yung attitude mo. 'Di ba? Malungkutin or loser. And hindi naman yun masama kapag ka nagsisimula pa lang tayo at saka kapag ka hindi pa natin alam tong sinasabi ko. Ngayon balik tayo sa conscious mind. Alam nyo ba na yung conscious mind natin, since siya yung tumatanggap ng thoughts, ideas na pumapasok sa isip natin, meron tayong ability, meron tayong kakayahan na i-reject. No? Meron tayong kakayahan na i-reject yung ideas or thoughts na pumapasok sa isip natin. So, ibig sabihin, pwede pala nating piliin yung mga thoughts na pumapasok sa isip natin. Kung halimbawa, hindi natin sinasadya na may negative na nangyari, tapos hindi natin gusto at hindi natin gustong uh, tanggapin yung thought na yun, pwede pala natin siyang i-reject. Pero pagdating sa rejection ng thoughts and ideas, hindi siya magiging madali. So hindi kailangan siya ng practice, consistent practice kasi tayo majority ang ginagawa natin, tanggap lang tayo ng tanggap, 'di ba, ng ideas. Tanggap lang ng tanggap. Hindi tayo marunong mag-reject ng ideas na hindi makakatulong sa atin. Pero along the way, along the process dito sa business natin, dito sa ginagawa nating personality development, maintindihan din natin siya and matututunan din natin siya along the way. Okay? So ganun, may abilidad tayo na i-reject yung thought. Paano naman kung tatanggapin natin yung thought? Paano kung i-internalize natin yung thought? So ang mangyayari ganito. Sabihin natin positive thought pumasok sa ating isip. So ito, no, tinanggap natin siya. So ibig sabihin, yung idea na yon, yung thought na yon, ibibigay ni conscious mind kay subconscious mind. Diba? Dahil positive yung thoughts, positive din yung feelings. Okay, ngayon, kapag ka nabigay na niya yan, kapag ka nagamit kapag ginamit mo na yung thought na yon, hindi pala yun kumbaga kapag nagamit mo na yung thought na yon, ipapalabas pa rin pala yan. No? Ilalabas pa rin pala yan ng isip natin sa universe. No, tinatapon pa rin yan. After natin gamitin, pinapalabas pa rin yan. Okay? So kaya napansin nyo ba na na ito yung example. Ito yung dahilan kung bakit lagi nating sinasabi na piliin natin yung mga taong sasamahan natin. No, pansin nyo kung may napansin kayo mga kahit anong grupo. Yung sa akin ay napansin ko kapag may grupo ng mga loko-loko, puro loko-loko ha grupo, palagi silang magkasama, no? Kahit hindi sila nagsasalita, kahit hindi sila nag-uusap, kapag may naisip yung isa na kalokohan, nagigets ng lahat. Na-experience na ba yan? Naka-observe na ba kayo ng ganyan? No, kahit hindi sa mga kahit sa mga palainom or yung tipong hindi naman sila nag-uusap, tapos wala naman silang sinasabi, tapos kumbaga alam na nila sa isa't isa kung ano yung gustong gawin ng isa. Ito yung dahilan kasi sila magkakasama sila eh. Tapos tayo, kung ano yung iniisip natin, i-reject man natin yan o gagamitin natin, automatic yan, i-release natin yan palabas. Kaya yung mga loko-lokong grupo na yon, no, ang nasa isipan nila kalokohan, no? Tapos ang nilalabas ng isip nila kalokohan, pinipick up din ng utak ng mga kasama niya. Okay, pinipick up, may kakayahan yung isip natin na pumick up ng mga ideas and thoughts ng iba. So ganun ka powerful yung isipan natin. Kaya yung mga grupo ng loko-loko, kahit wala silang sabihin, tapos may gagawin yung isa sa kanila, nababasa nila kung ano yung gagawin ng kasama nila. Kasi pareho sila ng iniisip eh. 'Di ba? Kalokohan yung iniisip ng isa. Tapos i-release 'yon, pipick upin niya ng isa, ng isang kasama. So kalokohan na din yung iniisip. So i-release na naman 'yon, pipick upin ng kasama, nagpipick upan lang sila ng kalokohan na idea. Kaya pare-pareho silang mag-isip.
Kaya dapat nating ingatan, ito yung dahilan kung bakit dapat nating ingatan kung sino yung sinasamahan natin. Okay? Ganun ka-powerful yung utak natin. Kapag di natin siya na-manage ng maayos, delikado din sa atin, no? Delikado din sa atin. So, ayun. Kapag ginamit natin yung thought or yung idea, di ba ipapasa siya ni conscious mind into doon kay subconscious mind. So, ganito naman mangyayari sa subconscious mind. So, sabihin natin, ganun pa din, no? Positive pa din na idea. So, positive feelings. Kaya magre-resulta sa positive action. So, dito sa part na to, nire-release din pala ito sa universe, yung feelings natin. No, hindi lang pala yung thoughts, hindi lang pala yung ideas. Pati na rin yung feelings, yung nararamdaman natin, nire-release din natin sa universe. Kaya kung nasubukan nyo na, kasi ako nasubukan ko na dati, nung high school yata ako, na sobrang saya mo. May araw na sobrang saya mo. No? Masayang masaya ka. Tapos, nakausap mo yung kaibigan mo na baliktad naman siya, napaka-problemado niya. Okay? Sobrang saya mo, ha? Sobrang saya mo. Tapos nakausap mo yung kaibigan mong napaka-problemado niya. Hindi kayo nag-usap ng matagal, no? Ay ano lang, maikling usapan lang. Tapos pagkatapos ng usapan, ramdam mo na parang nalungkot ka na din, no? Bakit parang malungkot na din ako? No? Ito yung dahilan. Kasi napipick up natin yung feeling, no? And most of the time, yung negative feeling mas powerful talaga siya. Mas madali siyang i-pick up compare sa positive. Okay? Then baliktad din, may mga tao din na grabe yung power ng positivity nila, yung tipong malungkot ka, ikaw naman yung malungkot, tapos may kaibigan kang ganon or may kakilala kang ganon na makakausap mo at that time na malungkot ka. Tapos grabe yung saya niya, no? Grabe yung saya niya. Tapos bigla ka na lang tawag ito, bigla ka na lang ding magiging masaya. Kasi napipick up mo yung ano niya yung feeling niya eh. Ito another example, magandang example to. Siguro na-experience nyo na din nung bata kayo na napalo kayo or pinagalitan kayo. Tapos after yung mapalo or after yung mapagalitan, pinayagan kayong makapaglaro. Pinayagan kayong makapaglaro. Ngayon, sobrang bad trip ka. Sobrang malungkot ka, bad trip ka, galit ka kasi pinalo ka or pinagalitan ka. Tapos pinayagan kang maglaro. Ngayon, pagpunta mo dun sa mga kalaro mo na masayang-masaya sila, syempre ikaw hindi ka naman diretso hindi ka naman diretso sasali, di ba? Syempre manonood ka pa niyan. Panood pa. Mapapansin mo maya-maya, bigla ka na lang magjo-join sa kanila at bigla ka na lang magiging masaya. Di ba? Na-experience na ba 'yon, yung ganon? Kasi ito yung dahilan, napipick up natin yung masayang feeling, napipick up natin yung feeling ng ibang tao. No? Isa din to sa rason kung bakit kailangan nating piliin din yung mga taong sasamahan natin. Okay? Kung gusto nating maging positibo, sama tayo sa mga taong positibo, makipag-usap tayo sa mga taong positibo. No, kung gusto naman nating maging madrama, sama ka lang sa mga taong madrama, no? Puro drama, no? Hanggang sa maging artista kayo pareho. Sama ka lang sa mga taong ganoon. Pero ang goal natin dito, maging positive, lalo na yung attitude natin. So, ngayon, ganun din yung mangyayari sa negative thoughts. No, kung puro negative yung pinifeed mo sa isip mo, negative, drama. Tapos yung feelings mo, ganun din, no? Malungkot, miserable, drama. Tapos yung action mo, mag-audition ka na, no? Sa GMA. Kasi artistahin ka na, yung galing mo nang magdrama eh. So ganun siya. Kaya ang attitude mo, malungkutin, madrama, madaling sumuko, negative. Kasi yun yung pinifeed mo sa isip mo eh. Yun yung pinifeed mo sa isip mo. Ngayon, makikita nyo dito kung ano ba talaga yung attitude. So yung attitude pala, hindi lang pala siya the way you think,
Hindi lang siya kung paano ka gumalaw or hindi lang siya kung ano yung feelings mo. So kailangan combination siya ng tatlo. The way you think, the way you feel, and the way you act. Yun pala yung attitude. Okay, ngayon ang tanong, bakit hindi pwedeng the way you think na lang? Bakit hindi pwedeng kung paano ka mag-isip na lang? Kasi kung mag-iisip ka dito or kung lagi mong iniisip negative, lagi mong kino-consume negative, ay positive, 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 ganun din naman, di ba? Positive feelings, positive action. Tapos kung negative, negative feelings, negative action. So bakit hindi the way you think na lang? So may mga tao kasing ganito, no, ganito. So magulo na, no? Raise natin konti. May mga taong ganito. Kaya ang definition ng attitude ay dapat combination talaga siya ng tatlo. Ay, okay ah. Wait lang, wait lang. Yan lang natin konti. Ibalik natin. Oops. Okay. And thoughts yan ah. Yan. Negative. So may mga tao kasing ganito. May mga tao na kahit sobrang negative yung mga nangyayari sa buhay nila. Kasi yung negativity, may mga times na hindi natin siya maiiwasan eh. No, lalo na kapag mga pangyayari sa buhay na hindi natin expect, nangyayari talaga siya. No, hindi mo siya maiiwasan. So may mga tao na kahit gaano pa ka-negative yung nangyari sa kanya, sobrang daming negative, no, sobrang daming negative. Ngayon, pagdating dito sa feelings, yes, negative siya. Pero, nasi-switch na yung feelings niya, nagiging positive. No, nagagawa niyang i-switch yung negative feeling niya into positive. Kahit na negative, puro yung nangyayari sa kanya. So, dahil may mga ganung tao, kaya hindi pwedeng ang attitude ay the way you think lang, the way you act, the way you feel. Kailangan combination siya ng tatlo. So, pagdating naman dito, dito naman, yung mga taong yon ay natutunan na kung paano i-manage yung feelings, kung paano kontrolin yung feelings nila. Kahit na sobrang pangit na mga nangyayari, kahit masakit, naaano nila na babaliktad nila yung emosyon, no? Kumbaga ginagawa nilang lesson yung negative na nangyayari sa kanila. Kaya yung feeling, nasi-switch nila ito positive. Kaya ang action nagiging positive. Okay, yung ganito namang skill ba to? Basta yung ganito namang kapabilidad na lang, pareho Tagalog lang yata yun. Itong ganitong kapabilidad or itong ganitong abilidad, natututunan siya. No, kailangan lang siyang i-practice ng i-practice. Okay? Magbibigay ako ng example na magpapatunay na matututunan mo talaga yung pagmamanage ng feelings mo at pagbabago ng attitude mo. So example. Ito, negative no. Kapag nagsisimula ka pa lang no. Wait lang. Kapag nagsisimula ka pa lang dito sa business, so mag-focus tayo sa mga nagsisimula. Ano yung common natin na na-experience na yung tingin natin ay negative? Ito yung common natin na na-experience. Na yung tingin talaga natin ay negative. Ito yung, ayan. So lahat nakaka-experience niyan. Walang exempted pagdating sa rejection. Lahat tayo naka-experience niyan. So ngayon negative siya. Nagsisimula ka pa lang, wala ka pang, hindi pa natatama yung mindset mo. Kakasimula mo pa lang. Okay? Ngayon, in-apply mo na yung natutunan mo sa Team Genuine. Ngayon, ang nangyari ganito. Na-reject ka. Anong nangyari? Anong feeling kapag nare-reject tayo? Kapag first time tayong na-reject, lalo na pag hindi natin trip yung magbenta or hindi natin linya yung magbenta, hindi natin linya yung mag-approach ng tao, hindi natin linya na makipag-usap kahit sa chat. Anong feeling kapag nare-reject tayo? Okay, ayun. Ay, tingnan ko yung comment, di mo? Ayun. So marami no, masakit sa loob, dismayado, nakakawala ng gana,
So yun na yung feelings, yun na yung resulta ng negative thought mo about sa rejection. So negative feelings. Yan, negative mangyayari diyan. Wait lang. Clear muna natin kasi parang ayun. Okay, negative yung feelings, no? Sisimula ka pa lang negative. Ano yung magiging action mo? Bakit may kasangga yata ako dito may kasama yata ako sa pagdo-drawing. So ano yung feeling is negative. Ano yung magiging action mo? No? Posibleng magiging action mo dito, titigil ka, no? Iiyak ka, magdadrama ka, magmumukmuk ka, which is natural lang kapag nagsisimula ka pa lang. Ngayon, kung ikaw yung taong desidido na matuto talaga at magkaresulta dito, ang gagawin mo syempre, kahit na ma-down ka ngayon, tumigil ka ngayon, hindi ka nag-approach ngayon, ang gagawin mo, siguro may tatanungin ka or may mentor ka, may coach ka na kung saan i-share mo yung experience mo or i-review mo yung ating training sa Team Genuine Academy na sinasabi doon, excuse me, na yung rejection natural lang na nangyayari. No, kahit pa hindi dito sa business natin, no, marireject tayo kahit hindi tayo mag-business. Natural lang siya na mangyayari. At yung rejection dito sa business natin, kailangan natin para mas matuto tayo, mas gumaling tayo, at syempre, para kumita tayo. So ayun, nabuhayan ka na naman ng loob kasi ikaw yung tao na na gusto talagang kumita. So nag-try ka ulit. Nag-try ka ulit mag-approach. Reject ka na naman. Reject ka na naman. No, masama na naman loob mo, na-down ka na naman. Tawag dito, na-dismaya ka na naman, no? Umiyak ka na naman. Ay, hindi pa ba? Wait lang. Wala pa pala yung pag-iyak dito pa sa action. So yung action, ayun, ganun pa din yung action mo. Tumigil ka, nagmukmuk ka, itigil ko na to muna kasi masakit, no? Iyak muna ako, no? Magdadrama muna ako, mag-audition muna ako. So ayun. Yun yung nangyari sa iyo, yun yung response mo, yun yung action mo kasi masakit sa feelings eh. Kaya tinigil mo. Dahil nga desidido ka, no? Naalala mo na naman na yung rejection, natural lang siya na nangyayari, no? Na-experience siya ng lahat. Tapos yung rejection, kailangan natin siya para gumaling, para mag-improve dito sa business natin, para kumita. So nabuhayan ka na naman ng loob, try ka na naman ulit, no? Approach ka na naman, na-reject ka na naman. Masakit pa rin, no? Iyak pa rin, mukmuk pa rin, audition pa din. Oh, yun pa din yung nangyari. Tapos naalala mo na naman na natural lang ang rejection, kailangan mo rejection para kumita, para mag-improve, para matuto, try ka na naman ulit, no? Hanggang sa kaka-try mo, negative, hanggang sa kaka-try mo, no, dadating yung time na maiintindihan mo, dadating yung time na papasok sa isip mo kapag dito ka na, ito na yung time na yon, dumating na. So nag-approach ka, na-reject ka na naman. So negative, na-reject ka. Tapos yung feeling negative kasi nakakadismaya, masakit. Ngayon dahil naiintindihan mo na sa paulit-ulit mong pagka-reject, no, at sa paulit-ulit na nire-remind mo sa sarili mo na natural lang ang rejection, no? Kailangan ng rejection para mag-improve, para mas matuto pa dito sa business natin, para kumita, no? Naintindihan mo na siya. Excuse me. May kakayahan ka ng i-switch yung feelings mo. Masasabi mo sa sarili mo na natural lang pala yung rejection, no, natural lang 'to, kailangan ko ipagpatuloy. So may pagbabago na, no? May pagbabago nang nangyayari. Na-switch mo na yung feeling into positive. Kaya ang magiging action mo positive na rin, no? Kung dati yung laging ginagawa mo, no? Umiyak, magdrama, no, magmukmuk, mag-audition sa GMA, yung ginagawa mo after kang ma-reject, pag dating ng time, no, dahil hindi ka tumigil talaga, nagtry ka nang nagtry, natutunan mo siya, naintindihan mo siya na natural lang talaga yung rejection. And yun, sa panahong yun, naintindihan mo siya, kaya nasi-switch mo na yung feeling. Kasi naintindihan mo na na natural tumatak na sa isip mo Kaya masi-switch mo siya and magpapatuloy ka, no? Approach ka na ng approach. Dito sa time na to, dito na yung sinasabi naming kumbaga wala ka nang pakialam sa rejection, no? Hindi mo na siya masyadong dama, no? Hanggang sa dadating yung time na parang wala na lang sa yung rejection.
No, ganun talaga yung nangyayari kapag first time. Ngayon ang tanong dito, napalayo na ako sa topic pero pagpapatuloy ko na lang. Ang tanong dito, ano ba yung dahilan? Bakit natutunan mo na yung positive ay yung negative effect ng rejection sa iyo, natutunan mo siyang baliktarin, natutunan mo siyang gawing negative. Ay, sorry, gawing positive pala, negative pala 'yan. Gawing positive yung rejection imbis na negative siya sa iyo dati, pero ngayon dahil sa pagtutuloy-tuloy mo na pag-audition tapos try ka ulit, audition, try ka ulit, tapos negative na naman, try ka ulit. Tapos dumating yung point na nasi-switch mo na siya into positive, then positive na action. Sa tingin niyo anong dahilan? Bakit? Paano niyo nagawa? Paano niyo natutunan 'yon? Simple lang, no? Trying again. No, trying again. Alam niyo, wala kasing madali. Marami kasi na maraming tao na kapag nag-fail lang ng ilang beses, hindi na sila nagta-try kasi akala nila hindi para sa kanila. Pero kailangan mo lang talagang i-try eh. Katulad nito, no? Kailangan mo lang i-try no hanggang sa tumigil yung pag-audition mo, yung pagdadrama mo. Dadating yung time na ganun. Magiging ganun yung mindset. So ngayon balik tayo sa topic. So nagbigay lang ako ng example na yung pag-handle sa feelings natin ay matututunan talaga siya. And ang way lang para matutunan siya ay ituloy-tuloy mo kung sa rejection ka nag-i-struggle. Ituloy mong ma-reject, no? Kung nagsisimula ka pa lang, okay lang magdrama ka diyan, maglugmok ka diyan or anong gagawin mo na kalungkutan. Basta try again, no? Try again. Kung fail ka ngayon, try again. Siguro bukas, no? Mag-fail ka na naman, try again bukas, no? Dadating din sa point na matututunan mo yung yung kailangan mong matutunan lang talaga. Okay, so 'yon. Ang attitude is combination ng tatlong to. No, hindi pwedeng isa lang. Hindi pwedeng the way you think, the way you act, the way you feel, how you feel. Hindi pwedeng gano'n. Combination talaga siya ng tatlong ito, yung attitude. So ngayon, wait lang linisin na natin konti. Medyo magulo na eh. Ayun, no? Hopefully may mga natutunan naman ba? May mga napipick up naman ba na May mga na-take down naman na notes. Sana seryosohin niyo to kasi importante ito eh. Napaka-importante nito, winners. Ako actually itong pagbabago ng attitude, sobrang nag-struggle ako dito pero hindi lang talaga ako tumigil. No, hindi lang naman kayo yung yung mga nagsisimula, hindi lang naman kayo yung nahihirapan, kami nagsimula din kami. No, nagsimula din kami sa pag-audition, pero natutunan lang namin yung tamang attitude, tamang mindset sa pamamagitan ng pagtutuloy-tuloy, try again, try again, try again. Ayun, no? So yun lang. Ano ba 'yan? Nawala ako. So yun na yun. Ang purpose ko lang dito is para ipakita sa inyo kung ano ba talaga yung attitude at kung paano siya nade-develop. Ba nakita niyo naman, 'di ba? Kung negative yung attitude mo ngayon, ibig sabihin malaki yung chance na yung ginagawa mo or kinukonsume mo puro negative, no? Puro negative yung kinukonsume mo or kaya yung sinasamahan mo puro mga negative na tao or kinakausap mo puro negative na tao. Kaya negative yung attitude mo. Okay? Okay, so keep muna natin 'to, no. Wait lang. So far may mga natutunan ba? May mga na-take down notes naman? Hindi ko makita yung chat. Ayun. So yun yung rejection, yun yung attitude. Okay, yun yung attitude. Wait lang ha. Yun yung ibig sabihin ng attitude. So kailangan combination siya ng kung paano ka mag-isip, kung ano yung nararamdaman mo,
and kung ano yung action mo. Pero ang pinakaugat niya is yung talagang thought na pinapasok mo sa isip mo. No, doon talaga nagsisimula. Ngayon, ang tanong winners, ang tanong, bakit importante yung attitude? Lalo na sa success, lalo na sa ginagawa natin ngayon. Bakit importante siya? Bakit nga ba? So dito ang ma-share ko sa inyo ay isang quote. No, iwan ko kung sino nagsabi nito. Naisip ko lang. Yung quote na yun sinabi doon na skills o yung skills ay magbibigay sa atin ng pera or matutulungan tayo ng skills para kumita. Okay, pero matutulungan tayo ng attitude para maging mayaman. No, yung skills ibibigay sa atin pera lang. Yung attitude papayamanin tayo sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Okay, ganun ka powerful yung attitude. No, kahit wala kang skills, pero meron kang tamang attitude, madali mong matutunan yung skills. Madali. So sino ba dito yung tawag dito? Sino dito yung nakakaalala pa sa kung ano yung requirements ng Team Genuine maliban sa enrollment fee? Ano yung pinaka-importanting requirements ng Team Genuine? Tingnan nga natin. Ayun. 'Di ba attitude? No? Yung Team Genuine Academy hindi naghahanap ng taong maraming pera or taong may pang-enroll. No, hindi naghahanap ang Team Genuine Academy ng ganon. No, ang hinahanap ng Team Genuine Academy yung may humility, no, may humble attitude, willing siyang matuto at willing siyang i-apply yung mga natututunan niya dito. Kasi kung wala ka niyan, hindi ka talaga kikita dito. No, hindi ka kikita dito. Kasi alam nyo, personally ako, kahit naman nag-graduate ako, yung mindset ko at yung attitude ko bilang isang marine engineering graduate, baliktad. No? Baliktad yung pag-program namin doon sa school namin. Baliktad dito. Sobrang baliktad kaya sobrang nahirapan ako nung una. Talaga, sobrang hirap, no, para sa akin. Kasi yung mindset doon ng mga engineer, alam niyo naman siguro, mga bossy, no, mga iba yung tingin nila sa pag-angat. Yung tingin nila sa pag-angat ay dapat hilahin nila yung nasa taas para umangat sila. Yun yung isa sa mga maling attitude na nadala ko. And sobrang hirap niyang mabago, winners, kasi alam niyo ilang taon akong nag-aral doon. Ilang taon ako na-expose sa mga tao na parehong tao araw-araw. Sobrang mahirap talaga. No? Pwede kong sabihin, dati-rati pa na ang hirap, no, ititigil ko na lang, no? Yes, tama, crab mentality, titigil ko na lang, no? Sobrang hirap. Kagaya na lang ng rejection. Yan kasi yung rejection kasi, isa yan sa pinakang talaga, isa sa pinakang masakit sa una, lalo na pag kagaya mo ako na mahiyain and hindi sanay mag-approach, hindi marunong magbenta, tapos lalaking tao, tapos magbebenta ng beauty products, ganon. Mahirap talaga siya sa simula. No? Mahirap talaga siya sa simula. Natural lang na masaktan ka kapag first time ka, no? Natural lang na magdrama ka, pero siguraduhin mo lang na you will try again. Kasi dadating yung time, yung nasabi ko kanina, dadating yung time na maiintindihan mo kung bakit nangyayari sa'yo yan. And maiintindihan mo siya and yun, matututo ka na. So, ayun o, yun yung dahilan kung bakit importante napaka-importante talaga ng attitude, no? Kasi kung skills lang meron ka, yes, kikita ka, no? Wala kang attitude, hindi ka yayaman. Yung attitude yung magpapayaman. Okay? So ngayon, ang tanong paano ba natin babaguhin yung attitude natin? Paano natin siya unti-unting babaguhin? Kasi hindi siya madali, pero kailangan mo lang talaga siya ituloy-tuloy sa pagbabago sa pamamagitan ng pagko-consume ng mga positive contents, ng mga panunood sa training natin sa Team Genuine Academy. Sobrang laking epekto nun kasi doon ako nagsimula.
Kami lahat eh, kami naman lahat ng leaders doon nagsimula, no? Nagsimula din naman kami sa level 1 eh, hindi naman kami dumiretso dito, no? Kaya sinasabi namin na natural talaga yung rejection. Wala kasi kaming ibang maibibigay sa inyong ano eh. Hindi naman pwedeng kami yung ma-reject para sa inyo. No? Hindi pwedeng ganun. Kailangan kayo talagang ma-reject para sa inyo. Okay? Ngayon ang tanong, paano ba baguhin yung attitude ko kung negative yung attitude ko? So yun yung purpose ko no pa kung bakit ko pinakita sa inyo yung ano kanina yung ano bang tawag doon, yung tao na may dalawang bilog para ma-trace ninyo kung ano yung dahilan kung bakit ganyan yung attitude nyo. And isa lang yung pinakang ugat talaga na pinaniniwalaan ko, yung iniisip mo, tsaka yung pinapanood mo, pinapakinggan mo, or sino yung mga sinasamahan mo, yung thoughts, ideas na lagi mong pinapasok sa isipan mo, yun talaga yung pinakaugat eh. No, simple-simple lang. Kung negative ka ngayon, tapos gusto mong maging positive, bantayan mo yung tawag dito, palitan mo yung mga pinapanood mo, kung lagi kang nanonood ng TV, kasi yung TV, winners, yun yung isa sa mga nagbibigay sa atin ng maling programming, nagbibigay sa atin ng maling paniniwala, no? And marami pang negative ideas na binibigay, negative programming na binibigay yung TV sa atin. Kaya nung nagsimula ako sa Team Genuine, simula noon, nung nagsimula ako sa Team Genuine, di na talaga ako nanood ng TV. O kano yung nagsimula ako sa Team Genuine. Sa Team Genuine ko lang din yung tutunan. Yun lang, simple lang yung how, no? Kung nakapag-take down notes kayo, siguro naintindihan nyo naman, di ba, na magsisimula dito bago sa feelings. No? Magsisimula dito. Ibig sabihin, kung gusto mong maging positive yung attitude mo, positive yung i-consume mo, positive yung babasahin mo, positive yung papanoorin mo, positive yung papakinggan mo, hindi siya magiging madali. No, kailangan siya ng consistent na pagtatry kasi magpi-fail ka talaga, no? Kukontrahin ka talaga ng sarili mo. Yun yung totoo, hindi siya madali. Pero wag ka lang susuko sa sarili. Wag mong sukuan yung sarili mo. No, try and try again lang. Try and try again hanggang sa mabibigla ka na lang na dadating yung time na hala, ganito na pala ako. No, ang laki na pala ng pinagbago ko. Dadating yung time na ganun. Basta i-try mo lang talaga ng paulit-ulit kahit mahirap. Goodbye BTS. Goodbye BTS sabi. Drama. Ayun, no, yun lang yung yun yung may share ko sa inyo ngayong gabi about attitude. Hopefully may mga natutunan naman kayo, lalong-lalo na yung tatlong yun, ideas, yung thought natin, and yung feeling at saka yung action. Okay? So ngayon mag-entertain lang ako ng mga ilang katanungan hanggang 10 PM. Kung may questions kayo about sa topic natin, pwede kayong magtanong. Actually yung TikTok hindi naman siya hindi naman siya pagdating sa TikTok, pwede mo naman siyang gamitin into pwede mo naman siyang gamitin para makakuha ka ng mga positive thoughts doon, ideas. Actually, doon nga ako nanonood ngayon ng motivation, hindi na sa YouTube. No, videos ni Coach Carl. No, follow natin si Coach Carl o yung follow niyo ako, pwede. May mga leaders natin, may mga TikTok yung mga leaders natin, tapos puro positive yung mga binibigay nila doon na mga learnings. Okay? So may question, kung may question kayo hanggang 10 PM. Kung wala naman, picture na tayo. About sa topic. Ayun, hanggang 10 PM. Hanggang 10 PM tayo. Yes, makaka-negative talaga. Halos tawag dito sa pagdating sa media ngayon, hindi lang sa Facebook din pala, no? Sa mga tawag dito sa mga negative na balita. Kasi sa Facebook, kung ano yung lagi mong pinapanood, yun yung laging ipapakita sa iyo sa Facebook.
napansin mo kapag ka may nakita kang negative tapos pinanood mo yung video na yun, mapapansin mo maglalabasan yung mga page na may videos na negative. Kaya i-unfollow mo na agad. Pero kaya i-delete mo. Paano ba yun? Iba-block ba yun? Basta ako, naalala ko, pwede siyang pwede siyang may option siya na kailangan hindi ka na makakita ng kahit anong content nila. May option siya na ganun. Okay, may tanong dito, no? Paano kung di kaya iwan ang TV? Pero, wait na. Paano kung hindi kaya iwan ang TV? Pero of course, mga sensible na shows like lang pinapanood para aware sa mga nangyayari. Ganito no, based sa experience ko pagdating sa television. Okay naman, okay naman. Kung sinasabi ni Bro Renzo ay yung halimbawa mga importanteng balita, no, mga importanteng news na kailangan talaga nating malaman. Pero ako personally wala na kahit nga mga news kung ano yung nangyayari sa ano. Yung pinaka-importanteng news na alam ko lang yung pandemic lang. Yung pandemic kasi sa TV kasi hindi mo maiiwasan talaga pag di mo siya iniwasan. Most kasi halos lahat kasi ng diyan, halos lahat ng nilagay nila diyan, marami talagang negative, marami talagang madrama. Kasi yun yung gusto natin No, yun yung gusto nating mga tao. Kaya kung nagti-TikTok kayo, pansin niyo yung mga madadramang kahit umiiyak-iyak diyan ng 30 seconds ganon. Ang daming views kasi gusto kasi natin yung ganong feeling No, mabenta sa atin 'yon. Kung basta ako ma-advise ko, kung gusto mong baguhin yung mindset mo, yung attitude mo, isa na yun sa step, iwanan yung TV, iwanan, wag namang iwanan pala. Wag ka nang manood ng TV. Okay, iwasan mong manood ng TV. Yung name sa TikTok, search niyo lang Jake Bughaw. Makikita yata yan, Jake Bughaw. Ano Jake Bughaw? May TikTok. Wala pang TikTok si Natoy, gagawin pa natin. Yes, tama, no? Tinatakot tayo at may fake news. Ganun talaga yung ganun talaga yung mga news. No? Pagbungad pa lang ng news, nagpapatayan na, may aksidente, may nagsuntukang aso, may nagkagatang mga ano diyan. Wait lang Hanap ako ng tanong kasi may 5 minutes pa tayo Paano may tanong, no? Private yung tanong. Hindi ko pwedeng banggitin yung pangalan niya. So tanong niya, paano kung minsan hindi mo nagagawa ang negosyo? Tapos, paano kung napapaibig ka na kay downline kasi lagi mo siya nakakasama sa work? Ayun, napapaibig, no? Tinamaan ako dito. Tinamaan ako. Pagdating sa unang question, may kung nagwo-work ganito kasi kung depende kasi sa sitwasyon mo. Kung may mga time talaga na halimbawa nagwo-work ka tapos sabihin nating pagod ka na talaga, yung hindi excuse na pagod, na yung tipong hindi ka na talaga makapag-hustle ng extra time, pwede nating masabing valid yon, no? Valid na valid na rason kung bakit di mo siya nagawa, di mo nagawa yung negosyo. Pero hindi naman end of the world no? Kung di mo siya nagawa ngayon, pwede mo namang gawin bukas. Tapos yung pagdating sa pag-ibig, napapaibig. Pagdating kasi sa pag-ibig, yung pinaka-advice ni Coach Carl, kung single ka pa ngayon, kung hindi ka pa pumapasok sa pag-ibig, wag mo munang pasukin. Totoo 'yan, wag mo munang pasukin kasi yung pag-ibig, maganda siya, no? Maganda siya sa pakiramdam, pero dadating talaga sa point na isa siya sa magiging dahilan, makakapag-contribute siya sa negativity sa business. Ganon talaga, ganon. Lalo na pag bago pa, tapos hindi mo pa siya kayang i-handle yung pag-ibig na yan.
makaapekto talaga siya sa ano, sa business mo. Kaya hangga't maaari, no, wag mo nang magpatalo sa bugso ba 'yan? Bugso ng damdamin, no? Wag mo nang magpatalo na sa bugso ng damdamin. Yung sinasabi ni Coach Carl na magpayaman muna bago pumasok sa ganyan. Totoo 'yun, no? Totoo 'yun. Hindi ko din naman sinasabi ha na hindi ko lang pinipigilan ha kung gusto kung mahal na mahal niyo talaga yung isa't isa. Wala naman akong ano doon. Ang sinasabi ko lang is mas okay talaga na kung hindi ka pa in a relationship tapos ginagawa mo tong business, mas okay na focus ka muna sa business, no? Okay, yun lang. Yun lang. May tanong ako, coach, dumating po ba sa time na gusto mo na lang mag-artista kaysa sa mag-business? Pero seriously po, dumating sa time na gusto mo na tumigil. Ayun pala yung tanong, dumating ba sa time na gusto kong tumigil, hindi pala mag-artista? Ah, hindi naman sa ano, nung nagsisimula pa lang ako, no, na-try ko kasi nung nagsimula kasi ako, ang sitwasyon ko kasi pinagsasabay ko. May career ako na ano, may career ako na naghihintay sa akin na may schedule na kung kailan ako sasampa. Tapos meron akong sideline na malaki yung kita which is yung pagiging computer technician. Kaya yung rason ko naman dati ay dahil may kumbaga tumitigil talaga ako, di ko ginagawa kasi yung nasa isip ko marami naman akong source of income or may source of income naman ako. Pero nung nag full time na ako, nung nag full time na ako, sineryoso ko yung business, umalis ako sa amin, wala na talagang balikan. Ang naisip ko nga sanang sunugin yung aking mga yung yung TOR, yung diploma, buti na lang hindi. Buti na lang hindi ko ginawa. Pagdating dito no nag full time na ako, may mga time na naiisip ko na tumigil na lang, na bumalik na lang. Meron talagang mga time na gano'n, lalo na pag may sinakripisyo kang malaki. No? Pero napi-feel kasi natin yung gano'n na feeling kasi nga nasa negative emotion yung ano natin, negative yung emotion natin, hindi stable yung feelings natin. Kaya parang yung feeling mo na ano na basta nagiging artista ka sa mga time na yan. Pero ano lang tawag dito, hayaan mo lang na maging stable yung emotion mo. Pahinga ka lang, tawag dito. Huwag ka munang mag-ano kung dahil sa rejection yan, dahil sa failure yan, ay tigil mo muna yung paggawa. Tapos mag-isip-isip ka muna. No, may mga time kasi na gano'n, na akala natin gusto natin tumigil, pero hindi pala. No, nai-stress lang kasi tayo dahil yun nga, hindi pa natin naiintindihan. Kailangan lang talaga nating ituloy-tuloy. So basta ito lang, yung isa din sa natutunan ko kay Coach Carl na napaka-importante, kapag ka ganito yung feeling mo, gusto mo nang gumive up, gusto mo nang tumigil, kung tigil talaga ha, gusto mo nang mag-quit, no? Kapag may feeling ka na ganun, wag kang magdedesisyon. No, mahirap talaga siya sa simula kasi tayo nagde-decide tayo based on feelings natin. Ang bilis nating magdesisyon lalo na kapag malungkot, di ba? And most of the time yung decision na yun mali talaga. Mali. Kapag ka naging stable naman yung emosyon mo, tapos hindi naman joke yung pag-join mo dito alam ko na bawat isa sa atin dito, kung bakit tayo nandito, meron tayong rason, no? Meron tayong malalim na rason kung bakit tayo nandito. Kapag stable na yung emotion mo, hindi na maano, ano ba 'yun? Malinaw na yung isip mo, maiisip mo ulit yung rason mo kung bakit ka nagsimula dito. So ako personally, hindi na may mga time na may mga time na iniisip ko na tumigil, no? Pero kinokontra ko ng isip ko na tawag to, kumbaga ba yung isip ko yung nagmo-motivate sa akin na magpatuloy kahit palagi akong nagpi-fail. So yun yung advantage kapag yung rejection nyo ngayon, kapag nagsisimula pa lang kayo, nagtry kayo. No, yun yung pinaka-importante, yung personalidad natin na nabubuo sa proseso, no, sa proseso na hinaharap talaga natin kahit ang hirap, kahit first time tayo, kahit hindi tayo sanay, kahit nasasaktan na tayo, kahit parang feeling natin walang pag-asa, ituloy mo lang, no? Ituloy mo lang. Tapos dadating yung time na magtataka ka na lang na malaki na pala yung pinagbago mo.
So pagdating dyan, kapag naisip mo na tumigil, ganun, nagdadrama ka lang, take time lang, ipahinga mo yung isip mo, tsaka I'm sure tutuloy-tuloy ka din. Ayun, no? 10 p.m. na pala. Okay, last question, last question. Posible ba na kahit negative yung consciousness mo at subconscious mo ay maging positive yung hindi siya ganito siya ha. Kanina yung example na sinasabi ko, meron kasi negative na nangyayari sa atin. Na negative siya pero nakakatulong siya sa atin. No, merong mga negative na ganun. Yung siguro yung kung ibig sabihin mo yung negative na kadramahan, puro pag-aaway, puro reklamo, except na lang doon sa rejection kasi negative kasi yung pagtingin natin doon kasi ang ugat doon para sa akin dahil kasi yun sa tawag dito, takot tayo sa mga sasabihin ng ibang tao, no? Doon siya nag-ugat yun yung ugat niya eh. Pero pagdating dito sa kapag negative talaga yung kinukonsume mo, hindi mangyayari talaga na positive yung action mo, no? Negative din yung action mo. Tapos, ayun sa rejection, ano kasi siya, kailangan yung rejection kasi along the way kapag naiintindihan mo siya, hindi siya nakakasama. Hindi siya negative na nakakasama. Negative siya na nakakatulong sa iyo para maging positive ka. Para matuto ka, no? Para mag-improve ka yung rejection, para kumita ka. No, kung sana yung panonood ng drama, no, panonood ng mga reklamo sa buhay, kikita tayo doon, okay 'yun. Kahit negative siya. Pero kung ang cost ng thought or ideas na pinapasok mo sa isip mo na negative ay hindi naman makakatulong sa iyo or hindi naman makakatulong sa growth mo, no, sa na ma-improve yung sarili mo, na nakumita ka, hindi hindi magiging hindi magiging positive yung action mo. Okay, yun na siguro. Okay, yun na. So I hope winners no, marami kayong natutunan no sa ating OGC. I hope may na-take down kayo na notes. So may mga natutunan ba? Pa-type naman ng number 1 sa mga may natutunan. Daming number 1 no, bilis lang kasing i-type eh. Sinadya ko yan para mabilis. Ayun, so ngayon magpi-picture na tayo. Grabe. Congratulations 212 participants, no? Congratulations sa mga nandito ngayon. Wait lang ha, magpi-picture tayo. Ilabas nyo na yung nyo na yung nagsisigandahan at nagsisigwapuhang pagmumukha na lumalabas lang kapag nagpi-picture. Wait lang, medyo Okay, so kung may ibang question naman kayo, pwede naman kayo mag-PM. Sa mga coaches natin, sa mga leaders natin, sasagot naman sila kapag available sila. Okay, wait lang saglit. Meron pala akong assignment. Assignment ba yun? Kung magpo-post ka ng picture natin, nakalimutan ko na. I-include nyo kung ano yung natutunan nyo. Kahit isang sentence lang. Kahit isang idea na pumasok sa isip nyo ngayon. So, yun lang. So, picture na tayo. Smile, smile. Power Payaman post para sa mga first time pa. Ganito yung Power Payaman post. Dapat nakangiti. Wait lang. Okay. Wala nang habol. Sige, 1, 2, 3. So, 9 shots to, no? Smile. Ayun, isa. Wait lang. Bilisan natin. 1, 2, 3, smile. Dalawa. Okay, 1, 2, 3. Tiisin nyo lang. 1, 2, 3, smile. Okay, 3. Iba ba? 1, 2, 3, smile. Pang-4. Ayun. 4. Pang-5. 1, 2, 3, smile. Smile. Ayun. Pang-6. 1, 2, 3, smile.
Okay, meron pa dito. Meron pang mukha sa pang ano. Ang dami. Grabe, ang dami natin. Dito sa pang-pito, baba na kayo, baba. Kasi wala nang tao dito sa huli. 8. Ayan na, wait lang. Tapusin ko lang. Oh, grabe naman. Ayun. Oh, by the way guys, yung pangalan ko Jake ha, Jake. Edison lang yung nakalagay dyan kasi yan yung nagmamayari ng ano. So, yun yung assignment natin na wag niyong kalimutan kung ano yung kahit isang sentence na tumatak sa inyo na natutunan nyo tonight dito sa ating OGC, i-post ninyo. Okay, kung magpo-post man kayo, sige. Ayun, maraming salamat and congratulations sa mga nandito ngayon. Have a great night. Bye-bye.